Kusang sumuko sa tanggapan ng PNP-CIDG si Senador Jingo Estrada kahapon. Tapos ilabas ng Sandigan Bayan ng arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng manumalyang flood control projects. Kung ano-ano ang mga naging kaganapan sa kanyang pagsuko, alamin sa report ni Jeremy Pescano. Pasado alas 4 kahapon na makarating sa PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Krame ang convoy ng mga sasakyan kung saan nakasakay si Senator Jingo Estrada. Ito ay para kusang sumuko matapos na maglabas ng arrest warrant ang Sandigan 5th Division dahil sa kasong plunder. Kasama ni Estrada si DILG Secretary John Vicrimulya. Kasama rin niyang dumating sa CIDG si Senate President Alan Peter Cayetano. Pagkababa ng sasakyan, agad nagkagulo ang mga miyembro ng media na nag-aabang sa senador dahilan para mabasag ang salamin ng pinto ng CIDG. Binasahan po siya ng Miranda rights niya kasama kanyang abogado. Naintindihan niya, tinanong sa kanya kung naintindihan niya kung anong ang charges laban sa kanya. Sabi niya naintindihan niya. Papaya pa siyang sumama dito sa CIDG, process, tineresto. Agad sumailalim sa medical at booking procedure sa Estrada. Nasa maayos na kondisyon umano si Estrada. Giit naman ni Rimulya na bagamat kusang sumuko sa Estrada, inaresto pa rin nila ang senador dahil may bitbit silang warrant of arrest nang magtungo ang mga taga-CIDG sa Senado. Pasado alas 5 ng hapon nang ibiyahe sa Estrada patungo sa Sandigan Bayan para sa kanyang return of warrant. Started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Tinapos muna silang tatlo. Bago pa man ang pagsuko ng senador, nauna munang sumuko ang kapwa niyang akusado na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Tulad ng ibang akusado, sumailalim din ito sa medical procedure. Pero hindi maayos ang lagay ng dating kalihim, kung kaya't imbes na sa Sandigan Bayan, isinugod ito sa pagamutan. Kasabay nito, tiniyak ni Rimulya na bantay sarado si Bonoan ng mga otoridad. Secretary Bonoan is on his way to the hospital because his hypertension was listed at 192/100. He will be kept there for an undetermined amount of time before he stabilizes, and then the doctor says that he is fit to stand trial. Jeremy Pescano, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.